Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talagang sinusubaybayan ni Pablo ang mga itinalaga niyang maging leaders ng mga communities na kanyang itinatag. Una, sila ay nag-on-the-job training sa ilalim niya. Yan ang nangyari kay Timoteo at kay Tito. Naging kasama niya sila sa kanyang pagmimisyon at pagtatatag ng communities. Pangalawa, dinadalaw din niya sila. Sinusupervise niya ang kanilang mga gawain. At pangatlo, sinusulatan sila upang mabalik-balikan nila ang kanyang mga instructions. Sinabi ni Pablo kay Timoteo na may balak siyang dalawin uli siya. Pero sinusulat niya ang mga tagubilin niya sa liham na ito upang ipaalaala sa kanya ang dapat niyang ugaliin sa sambayanan ng Diyos. Tandaan natin na bata pa noon si Timoteo. Kailangan pa niya ng gabay. Ang simbahan ay siyang haligi at sandigan ng katotohanan. Kaya dapat maging tama ang mga aral na ipinapahayag niya. Hindi lang sapat na maging maayos ang ugali ng leader, kundi pati ang itinuturo niya ay dapat wasto. Ang pinakahaligi ng katuruan ng simbahan ay si Jesucristo. Siya ay ang Diyos na naging tao. Pinatotohanan ito ng Espiritu Santo. Ipinapangaral siya sa buong sanlibutan at tinatanggap siya ng lahat bilang pinadala ng Diyos na magdadala ng kaligtasan. Isang tungkulin ng pastol ay ang pagsubaybay sa mga leaders ng simbahan. Kaisa sa mahalagang tungkulin ng obispo ay ang pagsubaybay at paggabay sa mga kaparian. Kung magaling ang pare, maayos ang parokya. Hindi gaano umuunlad ang parokya kung problemado ang pare. Kaya ang malaking consolation ng obispo ay kung magagaling ang mga pare. Isang sakit ng ulo ng obispo ay ang mga pari din. Ang pamumuno sa simbahan ay nakikita sa pamumuno ng pari. Paano ba siya nagdadala sa mga tao? Pero hindi lang yan. Nagagabayan ba niya ang mga tao sa wastong aral ng pananampalataya? Nadadala ba ang mga tao sa landas ng kabanalan? Napapalapit ba sila sa Diyos?
it is not just managing people or managing programs. It is helping the people grow in faith and in love of God. Hindi madali ang gawain ito. Kaya talagang kailangan na tulungan ng obispo ang mga pari sa mga gawain ito. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang mga obispo namin sa kanilang mabigat na tungkulin na maging pastol ng mga pari namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.